Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Tinanggal sa National Security Council ang Vice Presidente alinsunod sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, hindi akma sa ngayon ang bise sa mga responsibilidad ng konseho. Inalis rin sa NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Nangyari yan matapos ang mga banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at matapos questionin ng bise ang pagturing sa kanya ng konseho bilang security threat. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kabilang sa konseho mga miyembro ng gabinete, mga kinatawan ng Kongreso at iba pang matataas o opisyal na bansa. Pero inilabas ngayong araw na Malacanang Executive Order 81 kung saan binagong bumubuo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binuo noon pang 1950 at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit ni minsan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa nilagdaang EO ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May 3 dating Pangulong nabubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang reaksyon ng Vice Presidente at ng mga dating Pangulo ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Fake news. Yan ang sagot ng Department of Health at ng Embahada ng China tungkol sa kumakalat online na bagong epidemya sa naturang bansa. May nakausap din tayong Pilipino roon. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong X na ang naglakip ng community note na walang basihan ang kumakalat na post sa X na nagsasabing may bagong epidemya umano sa China na pumupuno sa mga ospital at krematorium doon. Kahit ang Department of Health sinabing hindi ito totoo. Wala talaga, wala. It's fake news. Officially, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang iniinda, kung may sakit sila, so to speak. Wala rin, zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit na kakaiba, kami yung una pong magsasabi. Maging ang Chinese Embassy sa Maynila, tinawag itong fake news. Pati ang nakausap kong Pinoy na nakatira ngayon sa Wuhan, China, pinabulaanan din na may bagong epidemya roon. Actually, lumalabas po kami ng normal, wala pong mga nakamas. Kahit saan po kayo magpunta na wala pong panic na nangyayari. Wala pong mga news na lumalabas po dito sa China na meron po kaming kailangang mga
pag-iingat about sa mga ganyang pong sakit. Sabi ni Angeles, winter sa kanila ngayon sa China, kaya may mga inuubo, sinisipon na tinatrangkaso talaga. Pero wala anyang deklarasyon ng state of emergency gaya ng ipinapakalat din sa viral post. Nagkataon rin na ito yung panahon na natural talaga, panahon ng taglamig. Pag ganito kasi talaga, tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, yung mga sa Tagalog malatrangkasong sakit, influenza-like illness. Natural yan every year. Batay naman sa report ng Reuters, ang tumaas talaga sa China ay acute respiratory diseases mula December 16 hanggang 22. Kabilang sa mga na-detect na dahilan sa mga huling kaso roon ay mga virus na karaniwan na sa Pilipinas at madaling labanan ng resistensya. Hindi sila mga bagong sakit. Hindi yan bago, 2001 pa yung virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang bakuna, totoo yun. Wala rin siyang gamot, totoo rin yun. Pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. Sabi ng DOH, posibleng may PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder sa COVID-19 ang ilan sa atin. Kaya ganun na lang ang takot at pagkabahala nang mabasa ang viral na post. Magkaroon lang tayo ng parang konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. So, para sa ating mga kababayan na click ng click, share ng share, check nyo po muna kung saan ba nanggaling. Meron pa rin COVID-19 ngayon, kaya patuloy ang panawagan ng World Health Organization o WHO sa China na bigyan sila ng access sa mga data para mas maintindihan ang pinagmulan ng COVID-19. Sagot naman ng China, ibinabahagi naman nila sa international community ang mga datos at resulta ng mga pag-aaral nila tungkol sa COVID-19. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dagsana mula pa kahapon pero mas darami pa hanggang sa linggo ang mga babiyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange pauwi sa mga probinsya ngayong tapos na ang holiday vacation. Alamin natin ang sitwasyon sa PITX ngayon sa live na pagtutok ni Oscar Oy. Oscar. Yes, Vicky, sa mga sandaling ito ay umabot na sa mahigit 137,000 ang bilang ng mga paserong na itala dito sa PITX. Siksika na ulit sa mga waiting area ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Karamihan sa mga naririto, pauwi na sa mga probinsya matapos magdiwang ng Pasko at Bagong Taon dito sa Metro Manila. Na-enjoy ko naman, kahit maikling araw lang. Okay naman, kahit tag-ulan, masaya naman, sama-sama magkakapatid. 5 taon na, ngayon lang ako nakauwi. Tapos na kasi ang bakasyon, kaya ika nga, back to reality na ang marami. Habol din kasi sa mga trabaho doon. May pasok na po sa school. Hindi na po pwede magtagal. Tanghali pa nga lang, umabot na sa halos 80,000 ang mga pasahero. Kaya pahirapan, lalo na sa mga may maraming dala. Sabi ko, huwag nyo kami bigyan ng pamasko na mabibit-bit. Kailangan may bubulsa na lang dahil pahirapan ang sakay. Ang pagdagsa ng mga tao, tinapatan naman ng mas pinaigting na paghihigpit sa seguridad. Binubusisi pa rin ang bawat bagaheng ipinapasok ng terminal. Marami pa namang available na biyahe ngayon, di tulad noong Kapaskuhan. Sabi ng PITX, posibleng umabot sa hanggang 170,000 ang mga pasahero ngayong araw. Ang pinakadagsa daw ng mga pasahero, inaasahan ngayong weekend hanggang sa darating na Lunes. Inaasahan natin na yung karamihan sa mga kapuso natin i-maximize yung kanilang pagbabakasyon at isagad na hanggang linggo. Kaya naman ang pagtaya natin sa linggo pa talaga, no? Yung bugso talaga ng mga pasahero. Una naman ang tiniyak ng pamunuan ng PITX na may sapat na bus na masasakyan ang ating mga biyaherong magsisipag-uwi sa kanilang lugar ngayong weekend. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Naging holiday ang holiday ng dalawang wanted dahil sa mga kaso ng paranaksak at rape. Arestado sila matapos umuwi nitong Kapaskuhan sa kanilang mga bahay. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Dalawang wanted sa magkaibang kaso na matagal nang pinaghahanap ng mga pulis ang ngayoy kalaboso na. Makaraan silang madakip sa kanilang mga bahay na dati na nilang nilisan pero binalikan nitong Kapaskuhan. Unang nadakip sa Barangay Bignay, Valenzuela ang wanted sa kasong
frustrated homicide na si alias Toto. Ngayon, sising-sisi siya sa pagsaksak sa isang kaibigan gamit ang tari ng manok. Talagang nasobrahan lang siguro ng inom. Yung mga kabarkada, binugbog nila kasi ako nung araw na yun. Nung mga ilang buwan nakalipas eh. Okay. Ayun, nalasing ako. Yung isa, yung napagdiskitahan ko. Dahil buhay pa ang biktima, may mensahe ang suspect sabay sabing sana hindi pa huli ang lahat. Kung ano man nangyari na sa atin dati, sana mapatawad mo ako. 2016 cases pa. Nagkaroon tayo ng chance dahil dito rin sa mga tip ng mga natin, mga multipliers at saka cooperation ng mga biktima. Sa kalit na holiday ay holiday rin ang inabot ni alias Abel na wanted sa 5 counts ng statutory rape. Ang biktima, menor de edad niyang stepdaughter. Nadakip siya sa barangay Ugong, Valenzuela. Alam niya siguro na mga pulis natin ay nakakonsentrate sa deployment ng ating New Year's Eve at sigurado itong accused ay medyo naglakas loob siguro, nag-relax. Itinanggi ng suspect ang paratang na rape. Galit lang umano sa kanyang unang asawa na kanya ngayong kinakasama. Sinong palagay mong may gawa nito? Bakit ka kinasuhan? May naiingit pa sa'yo? May galit sa'yo? Ano? Baka po yung tatay niya po sana. Paiulong po yung demanda niya tungkol sa akin. Bakit? Yun lang po. Bakit? Kasi hindi naman totoo yung bintang niya po sa akin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tutulong na mga lokal na pamahalaan sa pagtugis sa mga dayuhang POGO worker na hindi pa umaalis ng Pilipinas. Pati investigasyon sa mga nagpanggap na Pilipino gamit ang fake birth certificate, pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. Nakatutok si Salima Refran. Kasunod ng POGO deadline, mahigit 11,000 foreign POGO workers na hindi umalis ng Pilipinas ang tinuturing ng mga illegal alien at subject na ng manhunt operations ng pamahalaan. Bigay na natin lahat ng posibilidad na makapag-legalize sila. We allow them to process their papers, leave the country voluntarily. 6 na buwan po yun na pagkakataon nila to do so, and there's no more excuse really. Pakiusap ng Bureau of Immigration, sumuko na lamang sila at huwag nang dumaan sa proseso ng pag-aresto. Ito'y para agad ding maproseso ang kanilang deportation. Tutulong na rin ang PNP, Interior Department at local governments sa manhunt. May executive order na rin para pasukin at inspeksyonin ang mga negosyo at rental spaces sa kani-kanilang lokalidad. Pati residential areas, pwedeng pasukin. They have the power to go in. They are responsible for checking all the buildings, all the occupancy permits, all the electrical permits, all the fire safety permits. Kahit residential are also considered part of the powers of the local government unit to investigate. Mabigat din ang babala sa mga local official. Walang makakatakas sa atin. No tolerance, zero tolerance. Basta nagkamali kayo, pasensya na tayo. Samantala, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, suportado ang panukalang hindi na gawing court proceeding ang pagpapakansela ng Philippine birth certificates na nakuha ng mga dayuhan. Pagdating sa Pilipinas, nakakapag-assume sila ng bagong pangalan. Tapos yun ang nakarehistro sa mga IDs nila, sa mga driver's license nila. Tapos malalaman pala natin na wanted pala sa bansang pinanggalingan nila. Gumugulong na rin daw ang investigasyon ng iba't ibang ahensya tulad ng LTO at BIR laban sa mga peking Pilipino. Ang Office of the Solicitor General sinabi na maaabot sa 75 million pesos ang magagastos ng pamahalaan sa pagpapakansela pa lamang ng 1,500 fraudulently acquired birth certificates ng mga dayuhan. Kung maipasa bilang batas ang pagiging administratibo na lamang ng kanselasyon ng mga birth certificate, mangangalahati ang gastos ng pamahalaan. Pananagutin rin ang mga kawani ng gobyernong naging bahagi ng modus na ito. We will see yung mga documents na yan kung merong implicit knowledge and participation ng local government units, and then we will go after them. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nagpulong ang Agriculture Department kaugnay ng planong alisin ang mga branding ng bigas sa pamilihan na kabilang daw sa dahilan ng mataas na presyo nito. Ano kaya ang reaksyon dyan ng publiko? Nakatutok si Bernadette Reyes.
Bumaba na ang presyo ng bigas sa international market pero sa pag-iikot ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga pamilihan, napansin niyang may mga imported na bigas na binebenta ng mas mataas sa dapat lang na presyo nito. Ang nakalagay dyan normally premium special, pero pag tiningnan mo talaga yung label na yun, it belong to a certain price level na hindi dapat na doon. So kaya nagkaroon ng idea si Secretary na dapat siguro tanggalin yung brand na premium special, not necessarily yung brand ng bigas, kung hindi yung premium at saka special. Kapag kinuwenta ang presyo ng imported na bigas base sa exchange rate, malalaman ang landed cost o presyo nito pagdating sa bansa. Papatawan ng 15% na taripa, saka idadagdag ang 6 to 8 pesos kada kilo na margin para malaman ang retail price. Ngayong araw, nagpulong ang Department of Agriculture para pag-usapan ang pagtatanggal ng labels sa mga bigas. Plano nilang ipatupad ito sa lalong madaling panahon. Kukonsultahin daw maging mga wholesaler at retailer ukol dito, lalo't may mga nagsasabing baka magdulot ito ng kalituhan sa kanilang mga suki. Manilito kasi iibayin nila yung mga presyo. Kumbaga, pag dinurado o kaya mga hasmin, malilito ka. Ipapaliwanag nyo po na, ito yung dati yung binibili. Malilito po kasi yung mga suko yung bumibili. Pag po pinalitan yung label. Kung buong bansang Pilipinas ay kailangan pinatutupad dyan, ay wala kami magagawa. Ayon sa tagapagsalita ng Agri-Department, maglalabas ng pahayagang kalihim ukol dito sa mga susunod na araw. Ang mahalaga raw, mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Of course, they are paying more than what is necessary na dapat presyo lang. We cannot say kung gaano kalaki, pero medyo malaki doon sa dapat na kumbaga na yung reasonable na margin. Medyo malaki. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinagtatanggal ang mga nakahambalang sa mga kalsadang daraanan ng traslasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kabilang din ang mga nagtitinda at nakapark sa ilang kalsada kahit bawal dahil may binayaran umano. Nakatutok si Maki Pulido. Wala namang pumalag nang simula ng MMDA ang clearing operation sa Carlos Palanca, Manila na daraanan ng traslasyon sa January 9. May nakapagtanggal ng kanilang mga sasakyang iligal na nakaparada bago matikitan. Pero marami ang nasampulan. Tumakbo na umano ang nagpakilalang parking attendant na naniningil ng parking fee. This is a mabuhay lane. So definitely non-negotiable, no parking po yan. Aaraw-arawin umano ng MMDA ang ruta ng traslasyon para matanggal lahat ng sagabal bago ang January 9. Mag-i-intensify po tayo para sakto sa araw ng traslasyon, maayos ang ruta. Alternatibong ruta naman itong Honorio Lopez Avenue, Tondo, Manila, lalo na kung mabigat na ang traffic sa araw ng traslasyon. Pero problema rin ang mga naniningil ng parking fee dito kahit na national highway na nga, nagkalat pa ang no parking at towing zone sign. Ang hilera ng tindahan ng mga dried fish, inokupahan na halos ang buong bangketa. Inusog sila sa halip na kumpiskahin ang mga paninda. Sasabihin namin kasi sinisingil nga kami araw-araw eh. Kaya sabi namin bakit gano'n? Kung meron nga pong any fees or meron pong payment, it is also for the business owners to check with the local government who is collecting the fee. Is it legal? Hindi na rin kinumpiska ang mga gamit ng pamilyang ito na nakatira sa bangketa matapos ma-demolish ang tinitirhan. Ang bangketa po kasi hindi po pwedeng sakunin. Alam ko po yung sir. Bahay. Anong gagawin namin? Hindi kami makamove kasi wala kaming budget sir. Pwede po ba natin iusog man lang po ito para hindi naman po buong bangketa? Tulungan po namin, wala po kami kukumpiskahin. Ayon sa MMDA, ang binabali ng clearing operation ay mga nakasanayang pagsagabal sa kalsada at bangketa. Paulit-ulit, pero sabi ni Gabriel Go, may paunti-unti ring pagbabago. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.